Samantala sa puntong ito, humingi na rin tayo ng update kay Undersecretary Albert mula sa National Nutrition Council. Yusik Albert. Malusog na hapon na Joshua. At ngayon National Breastfeeding Awareness Month po. Ano po ang tema ngayong taon at bakit po mahalagang patuloy na hikayatin ang mga ina na mag-breastfeed sa kanilang mga sanggol? Yes, Joshua, no? So patuloy pa rin tayo kahit natapos yung official nutrition month noong July. Ngayon naman po, breastfeeding month. Ang tema po natin ay One Breastfeeding Philippines, Yakap Hakab. Breastfeeding for a sustainable start in life, strengthening what works. Siguro yung pinakamalaking salita dito or yung pinakamalalim na Tagalog na ako mismo tinanong ko, ano ba ibig sabihin ng hakab? So Joshua, yung hakab sa English ay latching. Sa mga nanay po na nagpapasuso, ito po yung, lalo na sa mga first-timers, importante ho kasi na pag hinawakan nyo yung sanggol, nakikita natin sa screen ngayon, no, yung parang illustration, hindi po pinupuwersa yung baby or kukurot-kurutin. Hindi ho ganun yun. Meron pong sequence yan, usually nilalapit dun po sa utong, tapos vertical nyo siya or almost close to the breast at yayakapin po siya. Tapos natural po yung reflex. Importante yun, Joshua, kasi pag hindi maganda yung latching on na sinasabi yung pagkapit, hindi po nakakakuha ng gatas at na-frustrate yung bata, iiyak-iyak siya, at saka si mami rin kasi baka isipin ni mami na wala siyang gatas. Yung pala, hindi lang tama yung latching. Okay, yung hakab. Yes. At ano-ano po ba ang pangunahing benepisyo ng exclusive breastfeeding sa unang 6 na buwan ng buhay ng isang sanggol at paano naman ito nakakatulong maging sa kalusugan po ng ina? Yes. Ang ating pong breastfeeding, kaya sinabing exclusive, walang ibang binibigay kundi gatas ng ina mula sa pagkapanganak hanggang sa 6 months. Kasi Joshua, yung tinatawag natin na, lalo na yung pagbagong in the first few hours of birth, yung colostrum na sinasabi. Yung colostrum, yan yung unang gatas ng ina, yan po ay hitik sa mga nutrients, sa mga kailangan ng bata, at saka na rin dun sa tinatawag ng mga antibodies. Opo, imbis na tinuturukan ng karayom yung baby, yun pong panlaban natin, resistensya natin sa mga virus, sa mga bakterya, sa forma ng mga antibodies na lilipat dun sa iniinom na gatas ng bata. Tawag po nun ay passive immunity. Sa ating mga nanay, mahalaga rin po yung pag-maintain ng health natin at yung sa breastfeeding kasi ang atin pong suso, yung pong mammary glands sa sinasabi, maganda rin po na nagagamit siya para hindi nagkakaroon ng infections or inflammation or any problem. So, marami hong benefits ang breastfeeding. Hindi lamang para kay baby, ngunit para pati ganing kay mommy. Alright. And Yusek, marami pa rin pong mga nanay ang nahihirapang mag-breastfeed dahil sa trabaho o kakulangan ng suporta. Ano po ang mga programa o inisyatiba ng National Nutrition Council upang matulungan po sila? Meron po tayong counseling, Joshua. Alam niyo po sa lahat po ng mga maming nakikinig, yung mga barangay nutrition scholar na nagtitimbang, sumusukat ng bata, may training rin po sila sa counseling on breastfeeding. Pati po yung ating mga barangay health workers, shout out po sa lahat ng mga BHW at BNS nationwide. Alam na alam po nila yung breastfeeding para yung pag kayo po ay busy sa trabaho, pati yung milk banking, hindi ho komplikado yan. Kung meron kayong refrigerator or may paglalagyan kayong mahihiraman na refrigerator at meron kayong breast pump na hindi naman ho ganun kamahal yun, pwede ho kayong kumuha ng gatas sa inyong spare time para kahit wala kayo sa bahay ay merong breast milk from you papunta kay baby. Okay. Yusek, ano masasabi mo dun sa mga kumakalat na maling paniniwala o myths tungkol sa breastfeeding? Ano ba itong mga to at paano po natin may papaabot sa publiko ang tamang impormasyon? Siguro isa sa mga sabihin na nating myths, Joshua, no? Yung parang just because walang nakitang gatas pagka nagbe-breastfeed ang baby, sasabihin, nako, wala akong gatas, lipat na lang ako sa bote. Hindi ho ganun yun, no? Maaaring hindi nyo ho nakikita yung patak ng gatas, pero kung tama ho yung latching on, nakukuha ni baby yon. Huwag ho maging frustrated, lalo na ho sa ating mga mami na first time magkaroon ng anak. Dahil ito po ay pwedeng masolusyonan, tayo po ay kumonsulta again sa ating mga barangay nutrition scholars at sa mga BHW para maggabayan po tayo. Okay. At sa ibang usapin naman, Yusek, bumisita po kayo sa isang barangay sa Iloilo City, kaugnay pa rin sa pagpropromote ng nutrisyon sa grassroots level. Yusek, gaano po kahalaga ang papel ng barangay nutrition scholars, yung nabanggit niyo po kanina, at barangay health workers sa nutrisyon
ng mga mamamayan. Ayun na nga, no? So maayong hapon sa lahat po ng mga taga Iloilo. Nanggaling po tayo dyan, no? Earlier this week. Mahalaga yung role ng BNS at saka ng BHW. Ayan nga si Tita Irma, naalala ko yung name, si Tita Irma, saka si Miss Karen. Sila yung BNS sa Barangay Bacaw, sa Mandurriao, sa Iloilo City. Sa pamumuno ni Kapitan Joel Alvarado. So nandun po kami, surprise visit yan, Joshua. Sabi ko, wag yung i-anunsyo na bibisitahin sila para makita. Meron silang community garden. Yan. So maliban sa breastfeeding, maliban sa pagbabakuna, yung BNS at yung mga BHW ay marunong rin magtanim. Yan, nakikita nyo sa litrato ay isang lote, bakanting lote sa gitna ng mismong bayan. Hindi yan sa bukid. Kaya natanong natin kanina kay Yusek Perez ng Yes. DA. Yan yung urban and peri-urban farming. Pwede tayong magtanim ng gulay, libre, sariwa, malapit sa atin, nutritious pa. Okay, from NNC's perspective po, gaano po kahalaga itong community gardens pagdating po sa food security at lalo na sa healthy diet? Oh, mahalaga yan. Yung mga tanim tulad ng talbos ng kamote, kangkong, yan yung mga nakita ko, alugbati, ampalaya. Nandyan yung mga nutrients, na sabi nga nila yung mga iron, yung mga iba pang mga vitamin C, kung merong mga tanim na citrus o mga kahel. Importante po yan. And yung kakatapos ng Nutrition Month, yung nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Sabi nga ni Yusek Perez kanina, pag malapit yung gulay, literal na katabi ng bahay mo, hindi mo na kailangan isakay sa truck, hindi mo na kailangan ilipad. Nakakatulong ka pa sa environment. Alright, panghuli na lamang po, Yusek. Ang dahil po natin natutunan, ano po ang paalala at mensahe ng National Nutrition Council sa mga pamilya, employer at komunidad upang mas maging malusog ang mamamayang Pilipino? Bilang breastfeeding month na rin ngayon na Joshua, no, mahalagang paalala po namin sa lahat po. Nabanggit niyo yung mga employer. Pag meron ho kayong mga employees, mga nanay na nursing mothers, mga nagpapasuso, bigyan niyo ho sila ng breastfeeding space. Hindi naman kailangan masyadong elaborate, no? Basta may privacy, magandang ventilation para makapasuso sila. Or minsan, dagdag ko na rin, doon sila nag-extract ng gatas. Wala sila sa harapan ni baby, kukunin nila yung gatas, ilalagay sa ref, tapos iuuwi. So, malaking tulong po yon. Breastfeeding, pinggang Pinoy, wag natin kalimutan. Sayang, di ko din nila ngayon, Oo no? nga eh. Pero siguro next time dapat Yes. pinadala ko lagi. Well, on that note, maraming salamat, Yusek Albert, sa, as always, siksik na impormasyon na inyong ibinabahagi sa amin mula yan sa National Nutrition Council. Thank you, Joshua. Salamat, Yusek.